Pero nakikita ko naman na walang masyadong excitement ng mga administration congressman to support the impeachment. So paano ho 'yun? Kung hindi suportado ng mga kongresista, paano magiging kapalaran nun na Kong Benny? Magiging baliwala. Pagbati po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Rekta na kagad tayo mga kababayan. Si Congressman Benny Abante pala ay ipinanganak noong July 15, 1951. Oho mga kababayan at siya po ay 74. Siya po ay 74 years old na mga kababayan. Sa July 15 ay magse-75 years old na po siya mga kababayan ha. So babatiin na natin ng advance happy birthday kay Congressman Abante mga kababayan. Oo, baka magkamali po kayo sa nakikita nyo dyan sa screen ha. Hindi pa po mga kababayan. Hindi pa po. Sinasabi lang natin kung kailan siya pinanganak at kung kailan darating yung kanyang kaarawan. Kaya binabati natin si Congressman Benny Abante ng District 6 ng Maynila mga kababayan. Alam nyo mga kababayan, si Congressman Benny Abante ay nakapanayam ng DCEM, mga kababayan. DCEM ba yun? Tingnan nga natin, baka magkamali tayo ng sinasabi dito eh. DCMM pala. Sinasabi ko lang nga ba eh. DCMM, mga kababayan, ang nakapanayam kay Congressman Benny Abante, mga kababayan. Mayroong dalawang broadcaster na nakipag-usap sa kanya at alam nyo, dito ko lang narinig si Congressman Abante ha, mga kababayan ha, na medyo maganda yung kanyang sinasabi dito mga kababayan. Sa wakas, opo, sa wakas ay nagsalita ng medyo magaganda si Congressman Benny Abante sa pagkakataong ito, mga kababayan. Opo, bakit natin sinasabing medyo magaganda? Sapagkat, mga kababayan, ang usapan po kasi rito sa panayam kay Congressman Boy Dila ay tungkol dito sa sa Kamara, sa reaksyon ng mga kapwa niya kongresista sa administrasyon sa administrasyon mga kababayan. Ano po ba yung usapan dito? Eto panoorin natin ang sabay-sabay ang video ito para malaman nyo kung ano yung sinasabi natin na medyo maganda at nang makita nyo naman ang reaksyon nitong mga dalawang broadcaster. Ang pagkakaalam ko parang may napanood ako na itong DCMM ay mayroon pong share dito si former Speaker Martin Romualdez, kung hindi ako nagkakamali. Ito ba yon yung himpilan na ito? Ito po ba yon? Paki-correct nga po mga kababayan kung kayo po ay mayroon pong idea tungkol dun sa sinabi natin. Pero eto, panoorin muna natin ang sabay-sabay ang video ito. Ay sinasabi nga malapit na, no? Yung matapos yung 1-year bar rule sa February yan. Feb 6 yata, Feb parang 6. ganon. Ano po yung pinagkakandaan na po ba ito sa Kamara? Actually, wala akong alam dyan, Maan eh. I mean, ang alam ko dyan, yung Makabayan Bloc will be the one to file the impeachment. Sila magpa-file ng impeachment. And sinasabi ko din sa mga kasamahan ko, mukhang wala silang masyadong excitement to support. Yun ang alam ko. Oo. Ay, Kaya, so,
I don't know, kung makabayan black yan, maaaring mga anim sila. Pero nakikita ko naman na walang masyadong excitement ng mga administration congressman to support the impeachment. So paano ho 'yun? Kung hindi suportado ng mga kongresista, paano magiging kapalaran nun na Kong Benny? Magiging baliwala. The thing is, kasi ang yung sinasabi ng mga congressman natin, magiging baliwala rin sa Senado. Ibig sabihin, more senators will not support the impeachment So, proceeding. ibig sabihin, wala na bang pag-asa na mahabol natin? Alam mo, ano yan yung bang, sabi ko nga, we will just cross the bridge and we get there, no? Yung lagi sinasabi nila. But at this point in time, wala akong nakikitang talagang massive support for the impeachment right now. Yun, mga kababayan, ha? Napakinggan natin yung interview ng DZMM nitong dalawang broadcaster kay Congressman Benny Abante, mga kababayan. At malinaw na kanyang sinabi na siguradong ang magpapile ng impeachment laban kay BP Sara ay ang Makabayan Black. At lagi namang yun ang nagpapile, mga kababayan. Mula pa noon, hindi natin maintindihan kung bakit atat na atat sila, parang nagpupursige, parang mawawalan na sila ng malay dito sa mundong ito kapag hindi nila na-file o hindi sila nakapag-file ng impeachment complaint laban kay BP Sara, itong Makabayan Black na ito, mga kababayan. Parang ang buhay nila, mga kababayan, ang kanilang kinabukasan ay nakasalalay doon sa impeachment ni BP Sara, mga kababayan. Pero, napakinggan natin yung sinabi ni Congressman Benny Abante, mga kababayan. Parang walang excitement daw sa mga kasamahan niyang congressman sa administrasyon. Parang nawawalan sila ng pag-asa na parang hindi nila, parang ganun pala, mali pala yung sinasabi kong nawawalan sila ng pag-asa. Parang tayo ang nawawalan na ng pag-asa dito sa ating sinasabi, mga kababayan. Parang hindi anya susuportahan. Walang massive support. Yan ang mga termino ni Congressman Benny Abante, mga kababayan, ha? Sa mga administration congressman sa impeachment, kung meron man na ipapile laban kay BP Sara. Yan ang mga termino niya. Bakit daw ganon? Meron siyang rason. Kung bakit daw hindi susuportahan at walang excitement, parang hindi pinapansin ang tungkol sa impeachment complaint laban kay BP Sara, ay sapagkat sabi niya, pagdating doon sa Senado, hindi rin susuportahan, parang mababaliwala din pagdating sa Senado, mga kababayan. Parang natutunugan nitong si Congressman Benny Abante na mas marami sa mga senador, mga kababayan, ang hindi na naman sasang-ayon at kukontrahin na naman itong impeachment complaint laban kay BP Sara. Parang ganito ang gustong palabasin ni Congressman Benny Abante, mga kababayan. Pero napansin nyo, mga kababayan, yung sinabi noong reporter na itong dalawang ito na mga broadcaster pala, parang gusto nila at may parang meron silang galit. Oo. Sabi nung isa, yung babae, wala na po bang pag-asa na ito ay mahabol natin? Parang gusto niyang sumama sa Makabayan Black na mag-file ng impeachment complaint at nakahanda siyang sumuporta kahit ano ang mangyari sa buhay na ito.
Oo, parang ganun eh. Napakalinaw nung sinabi ng babae. Wala na po ba anyang pag-asa na ito ay mahabol natin? You know, tirada niya eh. Oo. Itong broadcaster na ito, palibhasa, yun nga, kung hindi ako nagkakamali, ito yata yung himpilan, DZMM, na meron yatang share dito, si former Speaker Martin Romualdez, mga kababayan. Hindi natin, parang yun, correct me if I'm wrong, mga kababayan. Yun nga, mga kababayan, yun ang sinasabi natin na medyo maganda yung sinasabi ni Congressman Benny Abante rito. Sa wakas, ay nakarinig din tayo ng magandang salita mula kay Congressman Benny Abante. Bakit natin sinasabi naman na maganda? Sapagkat mga kababayan, magulo po kasi talaga eh. Magulo pagka may mga impeachment na ganyan. Ito ngayon mga kababayan. Maging ang ating presidente, Pangulong Bongbong Marcos, ay meron din pong nagpaplano na siya ay sampahan ng impeachment complaint. Mga kababayan, ito na ngayon. Ito ngayon ang buwelta dyan. Kung si BP Sara noon, sabi ng mga, siyempre, hanap na naman ng mga butas itong mga galit na galit sa INC, mga kababayan. Oo, at magpahanggang langit, lalagpasan pa yata ang kanilang galit sa INC. Parang nakikita na natin yung gagawin ng mga ito pagka nasampa ng impeachment si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Oo, ganito sasabihin nila. Nung panahon ni BP Sara, nag-rally kayo. Oo, at ang rally nyo ay huwag ituloy ang impeachment laban kay BP Sara. Yan ang mga tirada ngayon dyan. Oo. Yan ang mga tirada ngayon dyan. Ba't ngayon? Pagka natuloy ito, ba't ngayon? Si Pangulong Bongbong Marcos, hindi ba kayo magrarally at pipigilan ang impeachment laban sa kanya? Teka muna. Sandali lang po, mga kababayan. Hindi po kasi kami ganon. Kami po ay kung ano po yung makakabuti sa ating bansa, mga kababayan, at kung ano po yung ipapasya ng aming namamahala, doon po kami, mga kababayan. Hindi kami sumusunod sa opinion ng mga kung sino-sino man. Hindi kami magsasagawa ng anumang kilos o pagkilos nang walang sinasabi sa amin ng aming namamahala. At ito naman ay para sa kapayapaan, para sa ikagaganda at ikabubuti ng ating bansa. Wala kaming anumang ibang agenda rito na lahat ng ating pagkilos, kung napansin ninyo, mula noon, nagsimula yung National Rally for Peace. Yung title pa lang, for peace na di po ba? For peace! Itong nakaraan, transparency, justice, ano pa? Transparency, justice, peace. Yan ang mga ipinaglalaban ng Iglesia ni Cristo para sa kapakanan po ng lahat ng mga mamamayang Pilipino. Hindi sa kapakanan ng kahit na sinong politiko, mga kababayan. Walang ganon sa INC. Ang iniisip po ng pamamahala po namin sa Iglesia ni Cristo ay para sa kapakanan at ikabubuti ng sambayan ng Pilipino. Ayan po ang dapat na matandaan at matatak sa isipan po ninyo, mga kababayan. Pero dito, balik tayo sa issue, mga kababayan. Itong si Congressman Benny Abante na magsi-celebrate ng kanyang birthday sa July, mga kababayan. Kaya namin nilagay yung picture niya para hindi natin makalimutan, mga kababayan. Ganun yun. Siyempre, ito mga kababayan, yan ngayon. Nararamdaman niya siyempre, nandun siya Nararamdaman niya na walang suporta
hindi susuportahan ng mga kapwa niya congressman ang isasampang impeachment complaint laban kay BP Sara. Hanggang sa Senado, yan din ang kanyang nakikita at nauulinigan. Mababaliwala ang impeachment na yan, mga kababayan. Which is, malaki ang pondo kasi na ginagastos dyan, sa totoo lang, mga kababayan. Malaki. Kung yun ay ibigay na lang sa mga Pilipino. Kung yun ay ibinigay na lang para pambayad ng kuryente, mabawasan yung sinasabi ni Congressman Marcoleta na ibigay na lang sa tao para lang makatulong. Bakit hindi yun ang pagtuunan ng pansin? Sana suportahan nitong mga senador na ito, kasama niyang senador hanggang sa Pangulo, itong napakagandang panukala ni Senator Rodante Marcoleta tungkol sa mapababa at bali libre pa yung mga kuryente doon sa binabanggit niyang ipinasa niyang panukalang batas, mga kababayan. Yun sana, yun ang dapat na pagtuunan. Hindi kung ano-anong mga hindi naman nakakatulong, sabi nga ng Pangulo kaya naman nagsagawa ng rally ang Iglesia ni Cristo noong una Yung INC Rally for Peace. Dahil dyan sa sinabi ng Pangulo, sinuportahan lang ng Iglesia ni Cristo, kinatigan, sinangayunan ng Iglesia ni Cristo yung sinabi ng Pangulo na walang kahit na anumang maitutulong anya sa pag-unlad sa kabuhayan ng mga Pilipino, sa kahit isang Pilipino, ang impeachment na yan, which is tama naman yun. Malalaman natin sa mga susunod na mga araw, mga kababayan, kung itong sinasabi ni Congressman Benny Abanting ito ay mayroon pang susunod na mga makakapanayam ang mga media tungkol dito sa sinasabi ni Congressman Benny Abante. Beno, mga kababayan, yun lang, na-share lang po namin sa inyo yung birthday ni Congressman Benny Abante. Muli po, mga kababayan, ang inyong lingkod, Just Vlog, bumabati po sa inyo, sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa lahat po ng ating mga kababayan dyan sa abroad, mga OFW, nandyan lagi, nanonood sa atin at nag-aabang ng ating i-upload na mga videos. Mga kapatid na patuloy na sumusubaybay, sumusuporta sa aming programa, lagi namin pong sinasabi po ito, nasaan man po kayo, at ano man po ang inyong ginagawa, lagi po kayong mag-iingat.